Hi guys! Today, let's do a first impression review nitong Flormar Matte Touch Foundation Stay Matte Makeup. I got the shade light beige and I wish shade ko talaga siya. Sana hindi siya mag-oxidize. Okay, a brand new foundation texture for a matte luminous finish. Wow! First time kaya tang magta-try ng foundation na ganito, matte and luminous. Ang presyo nito guys is 749 pesos. Nung nag-swatch ako, talagang I fell in love with it. Ang ganda ng consistency, blendability is okay based dun sa swatch ha, and maganda yung coverage. Matte pa siya, kaya I'm excited to try this one out. So, ganito yung itsura niya, tapos meron siyang pump. So, very convenient. Oop! Wow, dumura. Ito siya. So, hindi siya ganon ka-liquidy. I don't have anything on my face. Walang primer kasi gusto kong i-test out siya as is. I will be using itong brush na to. Ito muna, itatry ko lang. Mamaya itatry ko rin siya with the beauty blender. Tingnan natin kung ano yung mas okay na pang-apply sa kanya. Mag-start tayo on one side of my face. Dito sa side na to, okay? Etong brush pala na ginagamit ko, this is from Pretty Angel Shop. Ilalagay ko na lang yung link sa description box, okay? It smells nice. Amoy, amoy lotion. Matte talaga yung finish niya. And wala akong nafe-feel na lagkit sa kanya. Pero konti lang kasi yung in-apply ko. Isa pa lang yung pump. Ito yung na-cover niya. Yung sa taas, wala pa akong nilalagay. So, magpa-pump ulit ako ng one more. Okay, one layer, eto siya. Even out niya yung skin tone ko, kaso meron pang blemishes na natira. As you can see, yung ditong part na to. Usually, sa akin, okay lang to kasi natatakpan naman siya ng bronzer kapag nagbo-bronze ako kasi parang medyo dark in dito. Meron akong dark spots dyan. The shade is good kasi parang, parang saktong-sakto yung shade sa skin tone ko. Tingnan nyo. Nabawasan yung blemishes pero hindi halata. So, one layer yun ha, hindi halata na naka-foundation ako. So, I would say sa isang layer, medium coverage. Try natin siya using a sponge dun sa second layer ha, kasi parang nabibitan ako dahil nga nakikita ko pa yung blemishes dito. Pero, manipis lang talaga yung in-apply ko. Damp yung beauty blender ko ha, if you're wondering. So, that's much better. Uy, I like it. Try nating takpan to. Meron pang natira eh. Alright, so para sa akin, mas gusto ko talaga ina-apply yung foundation using this one. Kasi pag ginagamit ko beauty blender or sponge, pinapanipis niya yung foundation so hindi siya mukhang cakey. Usually, kapag ka-brush yung ginagamit ko, parang nagiging cakey sa akin. Achieve pa rin naman yung coverage na gusto ko pero hindi siya ganun kamukhang cakey. So para sa akin, mas magandang pamblend yung beauty blender or sponge. Okay, so i-apply ko muna siya on the rest of my face. Nung ina-apply ko, medyo natapangan ako sa amoy niya, pero mabango siya, amoy lotion. Yun nga lang, ewan ko, hindi kasi ako sanay sa foundation na merong amoy na ganun. Gusto ko kasi parang medyo sweet smelling. Comparable siya sa coverage ng Estee Lauder. Ang ganda! And yung finish niya, it's matte and hindi, so far ha, hindi siya malagkit sa akin. Although you can feel na meron kang something sa face mo, pero sa akin, Carrie Bells, hindi siya ganun ka heavy. So far, gusto ko to. Okay, i-apply ko muna yung powder ko. I will be using Nichido Final Powder, ang aking BFF. Pero hindi ako magbe-bake ha. By the way, ang dali rin pala niyang i-blend. Kahit nung brush kanina, hindi siya ganun kahirap i-blend. So, blendability is 10 out of 10. Okay siya sa akin. Maganda yung coverage. Matte finish, pero alam niyo yun, hindi siya sobrang matte na mukhang dry na yung face ko. Hindi. Hindi rin nagmukhang parang matigas yung aking face. Parang kitang-kita yung fine lines ko or meron na talaga yung dati pa. Parang hindi ko lang nakita. Meron na rin ako sa left side. Oh my gosh. Okay. Tatapusin ko muna yung aking makeup and babalikan ko kayo, okay? Alam nyo ba, kanina pa ako palipat-lipat kasi hindi ko alam kung sa lighting ko o sa salamin ko o sa camera. Alam nyo, actually sa camera okay eh. Pag tinitingnan ko yung face ko dun sa salamin, parang hindi, it's not, I cannot. Parang ang gray niya. Pansin nyo ba? Kanina okay siya, ang ganda-ganda. Tuwa pa man din ako, sabi ko,
Oops, tapos na yung nilalaban ko. Kanina tuwan-tuwa pa man din ako. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Kasi nga, sabi ko, comparable pa siya sa Estee Lauder. Ayun, parang ang gray-gray niya na. Ewan ko kung anong nangyari. Nag-oxidize siya na to the point na mapapaisip ako kung light beige ba talaga kinuha kong shade o gray. Yun totoo. Ano ba? Sa photo with flash, parang ayun nga, makikita nyo na mag-grayish siya. Pero carry. Tapos, nag-makeup lang ako para feeling ko kailangan ko na mag-blot. Again, kung bago ka sa channel ko, I have very oily skin. Kaya isa sa mga struggle ko yan, yung makahanap ng foundation na hindi ka agad mag-oil up yung aking mukha. Bigyan ko pa siya ng chance. Kasi malay nyo, meron lang siyang pinagdadaan ng transition, hindi natin alam. It's now 1:17. Babalik ako mamaya after a few hours. Hindi pa ako magbablot. Iiwan ko siyang ganyan. Kasi parang, hello, ito, kaka-apply ko pa lang, tinapos ko lang yung makeup ko, magbablot na ako. Nakikita niyo ba, parang medyo shiny na siya. Hindi ako nag-highlight ha. Nag-highlight lang ako sa ilong. Pero dito sa cheeks, hindi. Pero ayan, nakikita niyo na parang medyo may shine ang nagaganap. Babalik ako later, guys. Nakatulog ako, obvious ba? This time, kailangan ko na talagang mag-vlog. This time, kailangan ko na talagang mag-blot. It's now 6:20 p.m. Hindi siya nagta-transfer. In fairness naman sa kanya, hindi ko na kailangan pang mag-powder. Nung tinanggal ko yung oil sa face ko, okay na ulit. Although, alam nyo kanina, parang ang gray-gray ng face ko. Siguro yung setting powder na ginamit ko, first time yun. Baka nag-react lang yung foundation doon. Hindi ako sure ha, pero ayan, ngayon okay naman yung kulay ng face ko. Okay naman na, 'di ba? Siguro tama yung sinabi ko kanina, meron lang siyang pinagdadaan ng transition. Up close carry pa rin yung foundation. Okay guys, on a different lighting and different camera, ganito yung face ko. Okay naman, 'di ba? So nag-blot lang ako, hindi na ako nag-powder. And I think okay naman siya. Kanina lang siguro medyo na-overwhelm ako or siguro nag-react yung powder ko. Pwedeng yun ang reason. Parang hindi okay si Nichido Final Powder para dun sa foundation na yun. So, first time nangyari sa akin kasi usually naman pag yung Nichido Final Powder, kahit anong foundation, okay. Okay guys, last and final update. It's now 11:28 p.m. Pangatlong beses ko nang magbablot ngayon. So, tatanggalin ko muna yung oil ha and ipapakita ko sa inyo yung nakuha sa face ko. Napunit na. So, ito yung nakuha. Napunit na nga yung blotting paper kasi punong-puno siya ng oil. Pangatlong beses ko na mag-blot buong araw. And almost 12 hours na siyang nasa face ko. Okay lang siyang foundation. Okay lang. Carry lang. Hindi siya ganun impressive para sa akin. Nung nandun pa ako sa Watsons, unang swatch ko, parang feeling ko promising talaga siya kasi ang ganda ng coverage, tapos matte, tapos nung nag-set siya, ang ganda. Pero iba na yung kaso nung nasa face na siya. It turned grayish siguro dun sa aking final powder, yung Nichido final powder na ginamit kong pang set. Feeling ko dun siya nag-grayish. Hahanapan ko pa siya ng setting powder na okay sa kanya. Pero considering na ganun yung presyo niya, 749 pesos. Medyo mahal siya. Hindi ganun kaganda kagaya na ine-expect ko. Kasi kanina sabi ko nga parehong-pareho na sila ng Estee Lauder. Ngayon nga lang, after a while, pagkatapos kong mag-makeup, parang unti-unti siyang naging grayish na hindi not a good sight. Parang kanina nga gusto ko nang burahin yung makeup ko kasi parang hindi talaga. Mas gugustuhin ko pa si Maybelline Dream Satin kasi yun maganda yung coverage. Although hindi siya ganun ka-okay para sa oily skin, talagang magbablot ka ng magbablot. Pero hindi naman naging grayish yung face ko. Ito, kahit mag-blot ako, maganda pa rin siya, yes. Pero nandun pa rin yung parang grayish na finish sa kanya na hindi talaga magandang tingnan. Hindi nagmukhang radiant, parang ang dugyot tingnan sa face ko. Sorry, ang pangit ang term ko, hindi dugyot. Basta hindi siya nakaka-blooming. May mga foundation kasi na pag nag-apply ako ng foundation, parang, alam niyo yun, parang talagang maganda yung finish, maganda yung itsura, maganda yung coverage. Hindi niya na-emphasize yung pores. Kahit hindi ako nag-primer kanina, okay siya doon. And hindi rin niya na-emphasize yung dryness. So, I think okay din to para sa merong dry skin. I think I don't have dry skin, pero may mga areas lang ng face ko. So, feeling ko okay naman siya para sa dry skin. Kasi hindi naman siya ganun totally, hindi siya ganun ka
matte talaga. Kasi talagang in time, after a few hours, talagang expect nyo na mag-oil up kayo and expect nyo na magbablot kayo if you have oily skin. Okay lang siya na foundation, pero hindi na ako bibili ulit. Kasi, considering meron akong alam na mas mura pa sa kanya, na mas okay sa skin ko, na mas okay para sa akin, hindi talaga niya na-meet yung expectation ko. Sa mga nakatry na nito, please feel free na mag-comment kayo sa baba ng experience nyo or anong ginawa nyo para maging okay siya sa inyo. If you can give tips kung paano maka-counteract yung pagiging grayish niya. So, yung shade na light beige, medyo meron siyang pagka pinkish undertone, pero hindi gaano. Yun lang. Maraming salamat guys sa panonood. Sana nakatulong sa inyo itong review na to. Comment down below if you have more requests para sa first impression mga foundation, okay? If hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe kayo guys kasi marami pa akong parating na bagong first impression review. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. See you again next time. Bye!